Muli, magandang gabi sa inyong lahat na narito sa ating Kingdom Hall, pati na rin po sa mga nakakonect via video conferencing. Ang lahat ay welcome sa pagpupulong natin sa gabing ito. Bilang simula, tayo aawit ng isang awit ng papuri para sa Diyos na Jehovah at tayo ay mananalangin. Para sa pambukas na awit, ating awitin ang song number 76, Anong Nadarama Mo? At ang susing teksto nito ay Hebreo 13:15. Mamaya sa pambukas sa panalangin, tayo pangunahan ni Brother Nolan Vasquez. Muli, song number 76. Muli, magandang gabi sa inyong lahat. Lahat tayo ay gusto maging maligaya. Pero ang tanong, paano? Maraming nagsasabi ng mga iba't ibang bagay na dapat gawin ng isa o dapat ma-achieve ng isa upang ang isa ay maging maligaya. Pero ang titingnan natin sa ngayon ay ang mahalagang mga simulain mula sa Kawikaan 10, isang bahagi ng Biblia, na tutulong sa atin upang talagang tayo ay maging maligaya. Makikita natin yan sa unang pahayag sa kayamanan mula sa salita ng Diyos. At sa pamumuhay bilang Kristiyano naman, ipapakita kung paano ang ilan sa mga kabataan ay talagang naging maligaya. Meron din tayong ilang mga bahagi sa ating pagpupulong gaya ng maging mahusay sa ministeryo, na muli tayong tatanggap ng mga instruction o mga pagsasanay upang maging mas mahusay tayo sa ministeryo. Meron din rin po tayong update mamaya hinggil sa Local Design and Construction Program na kung saan makikita natin yung update para sa taong 2025. At pamaya sa panghuling bahagi ay ang pagpapatuloy ng pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia na kung saan makita natin na ito'y isang tanong-sagot na talakayan. Kaya bilang simula ating pakinggan ang unang pahayag, paano magiging tunay na maligaya
ang buhay natin. At iharap ito sa atin ni Brother Christian Calso. Ganda ng paksa natin, mga kapatid. Paano magiging tunay na maligaya ang buhay natin? May mga tatlo dito na makikita natin yung saan natin matatagpuan yung tunay na kaligayahan. Basahin natin itong Kawikaan 10:4 and 5. No? Itong 10:4, Kawikaan chapter 10, verse 4 and 5. Kahirapan ang dulot ng kamay ng tamad, pero yaman ang dala ng kamay na masipag. Ang anak na may kaunawaan ay nagtitipon ng ani sa tag-araw, pero ang anak na kahiya-hiya ay natutulog ng mahimbing sa panahon ng pag-aani. Kung uunawain natin tong verse 4, parang kayamanan, no? Material. No? Pero hindi. Bakit? Hindi material, sabi dito. Bakit? Dahil sa verse 5, intindihin nyo, no, mga kapatid, ang anak na may kaunawaan. Hindi yung kaunawaan, inainkuha nyo, hindi tungkol sa estado ng buhay. Anak ng mayaman, anak na mahirap, hindi. Anak ng may kaunawaan. Kaunawaan saan? Tungkol sa pag-aani. Na nag-iipon siya o nagtitipon ng pag-aani. Anong ibig sabihin nito ngayon? Kung hindi material, ano yun? Ano yung nagbibigay ng, para masabing masaya? Iugnay natin yung sinabi ni Jesus kasi tungkol sa pag-aani. Iugnay natin yung Mateo 9:37. Sabi ni Jesus sa mga alagad niya, marami ang aanihin, pero kakaunti ang mga manggagawa. Kaya, hindi kayamanan o material, hindi butil ng pag-aani, kundi paggawa ng alagad. Kasi, kung titingnan nyo, sinabihan niya yung mga alagad niya eh. Karamihan ng alagad niya ay fisherman. No? Hindi naman magsasaka. Kasi ang harvest, may kinalaman sa agriculture. Di sana sinabi dito, mamingwit sila o kumuha. Kaso dito sabi, mag-aani. Kaya ito'y tumutukoy sa paggawa ng mga alagad. Hindi kayamanan. Kaya yung una, kung paano magiging tunay na maligaya ang buhay natin, ang unang sagot dyan, paggawa ng alagad. Sampo sa verse 38, no? Sabi diyan, nakikiusap sa Panginoon, 10 verse 38 ng Mateo. Nakiusap sa Panginoon o kay Jehovah na para magpadala ng mga manggagawa sa pag-aani niya. Bakit sinabing kailangan ng manggagawa? Kasi ang dami-daming aanihin. Napakarami. O bigyan natin ng, tingnan natin yung statistics, no? Kunin natin yung latest, noong 2024. Noong 2024, ang attendance ng memorial, no? Mahigit 21 million. Ganun kadami. 2024 lang yan. Ang publisher noon, mahigit 9 million. Okay? If subtract nyo, yung 21 million sa 9 million, mahigit 12 million ay hindi publisher, mga hindi naglilingkod. Kaya marami talagang aanihin. Kaya sabi nga sa Mateo 9:38, kailangan makiusap tayo sa Panginoon. Sabi ni Jesus, na kailangan natin na manggagawa ng kasama sa pag-aani. Ang kinaganda, yung statistics noong 2024, ilan ang nabaptize? Mahigit 290,000. Kaya dumami yung mga alagad. Makakatulong ito yung mga bautismado na gumawa ng alagad. Kaya unang sagot,
para maging tunay na maligayang buhay natin ay paggawa ng alagad. Hindi pera, hindi kayamatan, hindi material. Paggawa ng alagad. Yun yung una. Pangalawa, basahin natin tong Kawikaan 10, 15 at 16. Ang kayamanan ng mayaman, ang proteksyon niya. Kahirapan ang nagpapahamak sa dukha. Sa 16, ang ginawa ng matuwid ay umaakay sa buhay, pero ang bunga ng masama ay umaakay sa kasalanan. Intindihin natin ulit ito, mga kapatid at mga kaibigan. Dito, binabanggit na yung katwiran o yung pagiging matuwid ay mas mahalaga sa kayamanan. Kaya hindi pa rin material. Ano yun? Kasi sabi dito, no? Yung kayamanan, totoo naman ang pera. Nakakatulong sa atin yan bilang protection sa mga bagay, sa mga buhay na walang katiyakan. O sabihin natin mga in case of emergency, yung salapi, yung mga kayamanan natin. Nakakatulong yan sa mga in case of emergency. Pero kung ang isang tao, ilalagak niya, ibibigay niya yung complete trust niya sa wealth, sa kanyang kayamanan, delikado. Pati ang mahirap, sabi dito, delikado rin. No? Kasi sabi diyan, pwedeng mapanganib din sa kanila. Kasi pwede silang gumawa ng mga bagay na di inaasahang pangyayari o mga bagay na di maganda ang kanilang gawin. Nakuha nyo? Kaya hindi ito tungkol sa kayamanan. Pagiging matuwid. Sa paanong paraan na yung pagiging matuwid o makatwiran ng isa ay magpapatunay, ay magbibigay ng tunay na kaligayahan. Alam nyo ba yung matuwid? Naintindihan nyo ba yung pag sinabing matuwid? Ito yung mga gustong gumawa ng kalooban ng Diyos. Kaya nasagot yung pangalawang tanong, ay yung paksa natin kung paano magiging tunay na maligaya. Kailangan gumawa ng kalooban ng pangalan ng Diyos. Gumawa ng kalooban ni Jehovah para mapasulat yung pangalan natin. Naunawaan niyo ba yon? Nakuha nyo? Kailangan gumawa tayo ng kalooban niya para masabing yun ang tunay na kaligayahan. Pangatlo, basahin natin tong Kawikaan 10:22. Sabi diyan, ang pagpapala ni Jehovah ang nagpapayaman at hindi niya iyon dinaragdagan ng kirot. Yung pangatlo dito, para mas makasumpong ng tunay na kaligayahan, yung pagpapala ni Jehovah. Ano yun? Ito yung mga espiritual na kasaganaan nakakamtan natin. Sa paanong paraan? Yung mga natutunan natin sa Biblia. Yung turo ng Biblia, ang laking tulong sa atin kasi napapalaya tayo nito sa mga pinsala gaya ng bisyo, maling paggawi. Dahil sa pag-aaral ng Biblia, mga espiritual. Tapos kung ginagaya natin yung tinutularan natin yung sinusunod natin sabi ng Biblia, pagkakaroon ng magandang buhay pampamilya. Tapos may katiyakan na malulutas ang problema ng daigdig. Kaya yung pangatlo dito para makakuha ng tunay na kaligayahan, maligaya yung buhay natin, ay yung spiritual na kasaganaan. At yun yung tatlo. Una, paggawa ng mga alagad, gawin ng kalooban ni Jehovah, at yung pangatlo, yung spiritual na mga kasaganaan. Yun ang magpibigay sa atin ng tunay na kaligayahan, hindi yung material. Tingnan natin yung picture, no, mga kapatid. Tingnan natin yung picture. Kung titingnan nyo yung picture, magkayakap, masayang-masaya siya. Siguro ito'y isang sister, no? Or pwedeng kamag-anak niya, nakita niya sa assembly, or pwede ito'y isang bautismado na rin, hindi natin alam. Masayang-masaya siya kasi magiging kasama na niya gumawa ng alagad. Kaya maliwanag, mga kapatid, na nakita natin, okay, maraming salamat sa picture, nakita natin, mga kapatid,
na yung pagkakaroon, paggawa ng alagad, gumawa ng kalooban ni Jehova at mga espiritual na kasaganaan ay magbibigay ng tunay na kaligayahan sa atin. Maraming salamat, Brother Calso, sa pagdiriin kung paano tayo magiging tunay na maligaya sa ngayon. Ngayon naman, tiyak na excited na kayo na i-share ang inyong mga nahukay na spiritual na hiyas. Kaya sa bahaging ito, pangungunahan naman tayo ni Brother Andy Panganiban. Okay, sino yung nais magbasa ng Kawikaan, Kabanata 10, talatang 22? Kay Brother Miranda, dito sa gitna. Ang pagpapala ni Jehova ang nagpapayaman at hindi niya iyon dinaragdagan ng kirot. Salamat sa malinaw na pagbasa. Kaugnay dun sa binasang teksto, ang ating unang tanong, ang mga pagpapala ni Jehova ay walang kasamang kirot. Pero bakit nakakaranas ng maraming pagsubok ang mga lingkod niya? Kay Sister Bikilio Suyo. Ito nga yung mga problema na kabaga-baga na ito nga yung sumapit sa atin. Yung tatlong mga pangunahing dahilan. Ang isa nga pong dahilan, ang ating sariling makasalanang hilig. At yung pangalawa naman po, ito yung si Satanas na nagdadala ng kademonyuhan ay demonyo. Pangatlo naman po, na nakapakasamang sanlibutan. Salamat. May nakita pa ba kayong ibang punto, mga kapatid? Kay Sister Masangkay Suyo. Totoo naman po na yung pagpapala mula kay Jehova ay hindi nagdaragdag ng kirot. At alam po natin iyon. Pero yung po Ecclesiastes 9:11 na sinasabi po doon yung hindi inaasahang pangyayari ay pwede pong sumapit sa ating lahat. Kaya yun po yung dahilan kung bakit nakakadanas po tayo ng iba't ibang uri ng problema o kabalisahan sa buhay. Pero sigurado na pag mula kay Jehova, tiyak yun na pagpapala. Salamat po. Malinaw na yung punto. Nakuha natin yung ikalawang tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Kay Brother Daulong. Sa Kawikaan verse 27, ang pagkatakot kay Jehovah ay nagpapahaba ng buhay, pero ang mga tao ng masasama ay paiklin. Tunay na nagmamalasakit sa atin ang Diyos ni Jehovah at nagbibigay siya ng mga kautosang ang layunin ay mapabuti tayo. Kaya naman ang makadiyos na pagkatakot na mapalugdan si Jehovah ay pumapatnubay sa atin para maging kasyasya at lumawig pa ng ating buhay. Salamat. Kay Sister Lilia Vasquez. Sa Kawikaan 10 verse 1, binanggit doon na ang anak na marunong ay yaong nagpapasaya sa ama at ang anak na hangal ay pighati ng kanyang ina. Yung mga anak ay nakakadulot ng epekto sa atin, maaring sa kaligayahan ng kanyang ama at nagdudulot din ito ng dalamhati sa kanyang ina. Lalo na kapag hindi ito nagpapasakop sa pagkaulo ng ama at ang masaklap kapag tumalikod ito sa tunay na pagsamba. Kaya magpakita tayo ng karunungan para magdulot ito ng kagalakan sa ating mga magulang at ang pinakamahalaga, paggalakin natin ang puso ng ating makalangit na Ama, si Jehovah. Salamat po. Sa Zoom, kay Brother Jet Iganya Suyo. Hello po. So sa Kawikaan 10:19 po, kapag maraming sinasabi, sabi dito, kapag maraming sinasabi, hindi maiiwasang magkamali. So kapag marami tayong sinasabi, mas malaki yung posibilidad na makapagsalita tayo ng hindi maganda.
Hindi naman po ibig sabihin nito na yung pagiging madaldal ay masama. Nagiging masama lang po ito kung yung sinasabi natin ay laban na sa isang kapatid na pwedeng pagmulan ng tsismis. Kaya pinapayuhan po tayo nito na magpigil ng dila na sinasaalang-alang kung ano yung magiging epekto ng mga sasabihin natin. Kaya mapakilos naman tayo ng pag-ibig na may kagustuhang makatulong sa kapwa na ang mga sinasabi ay nakapagpapatibay. Salamat po. Salamat po, Sister Iganya. Kay Sister Rose, sa likod. May kaugnayan din dun sa sinagot kanina, no? Dun sa Kawikaan 10:19 sa mga taong mas masalita, no? Meron kasi akong nabasa na may kaugnayan pala sa IQ ng isa kung ano ang parating bukang bibig o hilig na sinasabi ng isa. Although hindi naman to 100%, kundi mga 90% accuracy lang, na mababa daw pala yung IQ ng isa kapag ka ang isa na parating tungkol sa ibang tao yung sinasalita niya o kaya chismis, ano, kaya mga topic na super shallow o ang topic. Yung average IQ naman daw kapag hilig ng isa ng usapan tungkol sa news, politics o facts, yun ang average IQ. At yung mga above average IQ, mahilig naman sa mga ideas, principles, o philosophies. Kaya naman ako, ayoko sa low IQ, kaya iwas ako sa topic about yung pag-usapan yung buhay ng may buhay. Salamat po sa magandang punto. Kay Sister Ampi Calso, sa likod. Ang Kawikaan chapter 10 verse 17, ang nakikinig sa disiplina ay umaakay sa mga tao sa daan ng buhay. Personally, napalaki ko ang mga anak ko sa tulong na itulong ko sa kanila nung maliit pa silang dalawa, noon at hanggang ngayon. Sinasabi ko sa kanila na wala akong may pabana sa inyong material but ang Biblia, maliki ang matutulong sa inyo kahit saan kayo pumunta. Salamat po. Kay Brother Roy Mata, sa gilid. Kawikaan 10:3, hindi hahayaan ni Jehovah na magutom ang matuwid. Ibig sabihin, busog lagi sa espiritual ng mga bagay o pagkain. Paano kung gutom? Kung gutom yan, matitisorin yan, mainggitin yan, chismosa yan, madaling magalit, madaling mainis, hindi mapagpatawad. Pero kung maibigin, maunawain, busog sa espiritual at matuwid yun. Husay na punto. Salamat po. Sa gitna, kay Sister Michelle. Naalala ko po yung isang kapatid nung nabubuhay pa siya. Nakita ko kung gano'n niya kamahal si Jehovah, gano'n din yung mga kapatid. At hanggang sa ngayon, kapag naalala ko yung kapatid na yon, kinikwento ko sa iba yung mga kabutihan na nagawa niya. At kung ako naaalala ko yun, for sure, mas naaalala yon ng Diyos na Jehovah. Kaya totoong-totoo yung sinasabi ng Kawikaan 10:7 na mahalaga yung pagkakaroon ng magandang reputasyon. At pwede nating tularan yung merong napakagandang reputasyon na matatagpuan sa Biblia, si Jesus. Maraming salamat. Kay Sister Di Makali. Yung Kawikaan 10:20 po, yung unang bahagi, gaya ng isang pinakamagandang klase ng pilak ang dila ng matuwid. Natutunan ko po sa teksto na ang ating mensahe tungkol sa kaharian ay isang tunay na pilak kapag sinabi po natin ito sa tamang panahon. Kung kaya sa ministeryo po natin, maaring may makausap tayo na may mga problema, o iba pang pinagdaraanan sa buhay, maaari po tayo munang makinig sa Kanya nang sa gayon ay maibagay natin ang pananalita natin po na gaya ng pilak. Salamat po. Sa likod, kay Sister, sa gilid. Suyo. Ako naman po ay pinahalagaan ko yung nasa Kawikaan 10:21, yung ang salita ng matuwid ay nagpapalusog sa marami. Kung bakit? Naalala ko po tuloy na kung bakit pala mula noon ay may theocratic ministry school, may maging mahusay sa ministeryo. Kasi isang paraan po pala ito na maunawaan natin na ang ating gawain ay hindi para sa atin, kundi kay Jehovah. Nais na tayong magligtas ng buhay, kaya nais niya ang ating mga salita ay nagpapalusog. Kaya ito isang bagay na dapat ko pong tandaan at lagi pong sikaping gawin. Magandang punto. Salamat po. Kay Sister Maglangit.
Sa Kawikaan 10:1 din po, yung disiplina ng isang ama ay pwedeng magaan or mabigat. Sa una, ito ay nasa anyo muna ng pagsasanay, pero kapag tinanggihan niya ito, magiging parusa ito. Kaya ang anak ay isang marunong kapag tinatanggap niya yung disiplina ng kanyang ama. So isang paraan din ng pagdidisiplina ni Jehovah ay sa pamagitan ng Biblia. Kaya kapag binabasa natin ito at kinakapit yung natutuhan ito, actual po natin na dinidisiplina tayo ni Jehovah sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya advantage po ito para sa atin kasi isa itong kapakinabangan para sa atin. Salamat po. Para sa huling komento kay Sister CK sa likod. Kawikaan 10:8, binanggit doon na ang mga marunong ay tumatanggap ng tagubilin. Kinilala yung mga marunong na ito yung mga taong feel niya o alam niya, kailangan niya yung gabay ni Jehovah. At the same time, pag tinanggap niya yung utos o yung utos, ay agad niya itong tinatanggap. At the same time, makikita sa taong marunong, hindi lang sa kanyang sinasabi, hindi lang sa kanyang nararamdaman o pananaw sa ibang tao, o maging yung pananaw ni Jehovah ay natinutularan niya. Maraming salamat sa inyong mga nakapagpapatibay na komento at balik tayo sa ating chairman. Maraming salamat, Brother Panganiban, at maraming salamat sa lahat sa inyo na nag-share ng kanilang mga nahukay na espiritual na hiyas. Bago natin tapusin o wakasan yung unang seksyon ng ating pulong, pakisuyan muna natin si Brother Marby Punayo na basahin sa atin ang Kawikaan 10, verse 1 to 19. Mga kawikaan ni Solomon. Ang marunong na anak ay nagpapasaya sa kanyang ama, pero ang mangmang na anak ay nagpapahirap sa kanyang ina. Walang silbi ang kayamanang nakuha sa masamang paraan, pero katuwiran ang nagliligtas mula sa kamatayan. Hindi hahayaan ni Jehovah na magutom ang mga matuwid, pero ipagkakait niya sa masasama ang mga gusto nila. Kahirapan ang dulot ng kamay na tamad, pero yaman ang dala ng kamay na masipag. Ang anak na may kaunawaan ay nagtitipon ng ani sa tag-araw, pero ang anak na kahiya-hiya ay natutulog na mahimbing sa panahon ng pag-aani. Mga pagpapala ang nasa ulo ng matuwid, pero itinatago ng bibig ng masama ang karahasan. Ang reputasyon ng matuwid ay magdudulot ng pagpapala, pero ang pangalan ng masama ay mabubulok. Ang marunong ay tatanggap ng tagubilin, pero ang nagsasalita ng may kamangmangan ay aapak-apakan. Ang mga lumalakad ng tapat ay panatag, pero ang mga liko ang daan ay malalantad. Ang kumikindat para manlinlang ay magdudulot ng kirot, at ang nagsasalita ng may kamangmangan ay aapak-apakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, pero itinatago ng bibig ng masama ang karahasan. Puot ang pinagmumula ng mga pagtatalo, pero pag-ibig ang nagtatakip sa lahat ng kasalanan. Karunungan ang nasa mga labi ng may kaunawaan, pero ang pamalo ay para sa kulang sa unawa. Ang marunong ay nagpapahalaga sa kaalaman, pero ang bibig ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayaman ang proteksyon niya, kahirapan ang nagpapahamak sa dukha. Ang ginagawa ng matuwid ay umaakay sa buhay, pero ang bunga ng masama ay umaakay sa kasalanan. Ang nakikinig sa disiplina ay umaakay sa mga tao sa daan ng buhay, pero ang nagwawalang bahala sa saway ay nagiging dahilan para maligaw ang iba. Ang taong maitinatagong puot ay nagsisinungaling, at ang nagkakalat ng paninira ay mangmang. Kapag maraming sinasabi, hindi maiiwasang magkamali, pero ang nagpipigil ng kanyang dila ay matalino. Okay, maraming salamat, Brother Punayo, sa inyong mahusay na pagbabasa. Ang ganda ng example na ginawa ni Brother Punayo, no? Kasi Bible mismo yung gamit niya, hinawakan niya, at talagang binasa niya na may tamang pagdiriin. Ano nga ba yung mga binasa niya? Puro mga kawikaan, statement. Kaya kailangan basahin ito na may tamang pagdiriin. At yan mismo yung ginawa niya. Si Brother Punayo, I think sinubaybayan doon sa Aralin 10,
ng brochure na pagtuturo. Pagbabago-bago ng boses. Bakit natin kailangan bago-baguhin ng boses natin? Siyempre, hindi natin, kapag nagsasalita tayo, hindi tayo monotonous. Binibigyan diin natin yung mga tamang salita. Kaya ganun rin kahit sa pagbabasa. Halimbawa, may binabasa tayo na kailangan maging masaya yung tono. O halimbawa, magandang pangako ng Biblia. Hindi natin babasahin ito na parang lungkot na lungkot tayo. Hindi. Kaya doon sa binasa naman ni Brother Ponayo, anong tamang pagdiriin doon? Yamang statement to, mga katotohanan ito, ay dapat may tamang pagdiriin. At yun mismo yung kanyang ginawa. Makikita natin doon sa umpisa pa lang ng mga unang mga talata, talagang merong pagdiriin, lalo na kapag bumabanggit ng mga katotohanan. At yan ang bagay na dapat nating tularan. Muli, maraming salamat sa iyo, Brother Ponayo. Ngayon, tatako tayo ngayon sa ating sunod na seksyon ng ating pagpupulong. Ito mismo, yung section na maging mahusay sa ministeryo. At makakapanood tayo ng mga pagtatanghal ng mga kapatid. Sa unang pagtatanghal, pagpapasimula ng pakikipag-usap. Bahagi ni Sister Michelle Umali at Sister Grace Palaganas. Salamat sa pagpapatuloy mo, Grace. Okay lang po ate, pero gusto ko lang po maging honest sa inyo. Pero hindi po kasi ako naniniwala sa Diyos eh. Okay lang. Iba-iba talaga yung paniniwala ng mga tao. Pero okay lang ba na itanong ko sa'yo kung ano yung nag-push sa'yo na maniwala na walang Diyos? Gusto ko lang malaman yung pananaw mo. Siguro po I'll believe it when I see it. Paano naman po kasi ako maniniwala sa isa na hindi ko nakikita? Never ko pa naman po nakita yung Diyos. Naunawaan ko. Alam mo, mahirap talagang maniwala, lalo na kung walang solid na pruweba. Pero alam ko, Grace, na alam mo na merong mga bagay na umiiral o nararamdaman natin to kahit na hindi natin nakikita. Meron ka bang naiisip? Hangin? Oo, tama, yung hangin. Ano kaya yung epekto ng hangin sa atin? Tumutulong to sa atin para makahinga tayo. Tama, mahusay, no, yung hangin. Meron ka pa bang naiisip na iba? Tulad po ng gravity at sounds. Tama, mahusay. Kaya kung papansinin mo, no, Grace, maraming mga bagay na umiiral kahit na hindi natin nakikita. Halimbawa pa dyan, halimbawa yung utak natin, di ba? Kahit hindi natin to nakikita, pero naniniwala tayo na meron tayo nito. Oo nga no ate, pero curious lang po ako. Hindi... Oo, curious ka na Hindi po ba natin nakikita ang Diyos? Oo. Siguro naisip mo, bakit hindi natin nakikita ang Diyos? Alam mo, magandang tanong yan. Actually, sinasagot ng Bible yung sagot sa tanong mo. Gusto ko sa yung i-share yung nakaulat doon sa Juan 4:24. Okay lang ba na ikaw yung magbasa? Ang Diyos ay espiritu. Ayun, salamat sa pagbabasa. Ayon dyan, anong uri daw siya ng Diyos? Espiritu? Tama, espiritu. Pag sinabing espiritu, ibig sabihin, hindi natin to nakikita. Hindi katulad natin na meron tayong physical na katawan na nakikita natin yung isa't isa. Pero ang Diyos, hindi natin siya nakikita. Pero Grace, bagamat hindi natin nakikita ang Diyos, pero nararamdaman natin siya. Paano? Ayun, magandang tanong din yan. Actually, sinasagot din yan ng Bible. Gusto ko sa yung i-share yung nakaulat dito sa Awit 19:1. Okay lang na pakisuyuan kita na basahin? Ang langit ay naghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Inihahayag ng kalawakan ang gawa ng mga kamay niya. Ayun, maraming salamat sa pagbabasa. Pansinin mo no, Grace, sabi dyan, ang langit ay naghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Sinin mo yung mga nakikita natin sa kalangitan, yung araw, yung buwan, yung mga stars, yan, mga yan. Hindi natin yan kayang likain. Pero yung mga nakikita natin sa langit, naghahayag yan ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. O nga no ate, may point po lahat ng sinabi niyo. Pero matanong ko lang po, may lumalang po ba sa kanya? Alam mo, ang gaganda ng mga tanong mo, nakakatawa. Pero maganda na pag-usapan natin yan sa susunod.
Actually, pwede natin pag-usapan kung may pangalan ba ang Diyos, anong uri siya ng Diyos, at kung meron ka pang mga tanong, pwede natin pag-usapan yan next time. Okay po ate, kailan po kayo makakabalik? Siguro pwede akong bumalik ng Sunday, mga 10:30 a.m. Okay lang ba sa'yo na bumalik ako? Sige po, gising na po ako niyan. Sige. Balik ako, Grace. Thank you pala sa time mo. Salamat din po. Okay, maraming salamat sa inyo, Sister Umali at Sister Palaganas. Ang ganda ng kanilang pagtatanghal, ano? Actually, doon sa instruction, meron pang pagtutol na hindi naniniwala sa Diyos. Meron na ba kayong natagpuan o nakausap sa house to house? Ganun ang sinabi? O yun, yung isang paraan para somehow ay may pagpatuloy natin yung pakikipag-usap sa kanila. Si Sister Umali ay sinubaybayan dito sa brochure na mahalin ng mga tao, mapagpakumbaba, point 3, huwag maging mayabang. Doon sa English, do not be condescending. Ibig sabihin, huwag tayong mangmamaliit. Tapos sabi pa nga, huwag palabasin na alam mo ang lahat at na walang alam ang kausap mo. Bakit hindi natin gagawin yon? Kasi tiyak, meron silang may alam. May alam ang mga kausap natin. Baka nga yung alam nila, hindi natin alam. At yung sinabi na huwag palabasin na alam natin ang lahat, hindi natin talaga alam ang lahat. Paano pinakita yon ni Sister Umali sa kanilang pagtatanghal? Ano ba yung mga sagot niya? Personal explanation ba niya yon? Hindi. Galing sa Biblia mismo. At pinakita ni Sister Umali kung paanong aabot sa tamang konklusyon yung kausap niya sa pamamagitan ng pagtatanong at hindi lang basta pagsasabi na ito ang tama. Magalang din ang kanyang tono na siyang dapat nating gawin kahit na may pagtutol ang binabanggit ang may bahay. Kaya sa bagay na ito, maraming salamat sa inyong mahusay na pagtatanghal. Ang sunod na pagtatanghal naman ay pagpapasimula ng pakikipag-usap pero di formal na pagpapatotoo. At ang nabanggit sa akin ni Sister Daulong ay nasa bus sila, nakasakay sila sa isang bus. Ito'y bahagi ni Sister Jane Daulong at Sister Lydia Maglangit. Atin silang panoorin. Ang traffic, no? Oo, traffic talaga, especially Monday kasi ngayon, alam mo yung mga tao back to work na. Oo, sana nga inagahan ko ang uwi para hindi ko naabutan yung traffic na to. By the way, ikaw saan ka galing sa Pangasinan? Galing ako sa sa Manawag Church. Alam mo yun, every Holy Week, parang panata ako na nagpa-pray ako doon para masagot yung mga questions ko sa buhay. I see. Kamusta naman yung pagpe-pray mo doon? Effective ba siya? Nasagot ba yung mga questions mo? Magaang naman yung pakiramdam ko. Kasi alam mo yon yung ginawa ko yung effort ko para manalangin at ginawa ko talaga yun para ma-reach out ko si God. At saka alam mo ba yun, to be honest, talagang hindi naman talaga nasagot yung mga questions ko sa buhay eh. Ewan ko, wala lang. Parang wala namang sagot. Nag-iintay pa rin ako ng sagot. Alam mo, hinahangaan ko yung effort mo na mag-reach out kay God. At sa tingin ko, dahil dyan sa effort mo, gusto niya sagutin yung mga questions mo. Pero siguro hindi naman sa Manawag Church pa. Baka malay mo dito sa bus. Oh, talaga ba? Oo. Actually dito, sa cellphone ko, meron akong downloaded na Bible. Bible? Hindi ba old book na yun, tapos obsolete? Parang hindi applicable in this generation. Nasubukan mo na ba basahin ng Bible? Never pa. Oo. Gusto mo, try natin. Kasi tama-tama, dito sa bag, lagi ako nagdadala ng brochure na Masayang Buhay Magpakailanman. Title pa lang, Masayang Pag-aralan yung Bible, di ba? Alam mo yung concern mo, actually nandito yan sa Aralin 3. Okay lang ba kung pakikisiyuan kitang basahin to? Oh, sige. Okay. Salamat sa pagbabasa. Tulad ng sinabi dyan sa awit 11:8, sabi, babasahin ko lang again. Sabi, laging maasahan ang mga ito, ngayon at magpakailanman. Ginawa ang mga ito sa katotohanan at katwiran. Kung mapapansin mo, sa nabasa natin dun sa Bible daw, na laging maasahan kailan, di ba sabi dyan, ngayon at
pakailanman. Tama ka. So sa tingin mo, magiging obsolete ba ang isang bagay na tinakda magpakailanman? May point ka dyan. Hindi nga magiging obsolete. Tama ka, pero gaano ba ka-importante na malaman natin sinasabi sa Bible? May pababasa ko ulit sa'yo sa Bible kung okay lang dito sa Santiago 1:5. Sabi dito, kaya kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, patuloy siyang humihingi sa Diyos dahil sagana siyang nagbibigay sa lahat at hindi nandurusta at ibibigay iyon sa Kanya. Kaya alam mo, na-realize ko na mahalaga palang basahin ang Bible. Talagang andito yung mga sagot dun sa mga questions ko sa buhay. Tama ka. Alam mo, nag-aalok naman kami ng free Bible study. Yung ginawa natin ganitong paraan, ganito yung paraan ng pag-aaral ng Biblia. Gamit din naman yung tulong ng Maligayang Buhay na libro. By the way, sa tingin ko, pareho naman tayo ng way. So baka naman malapit lang yung area natin. Okay lang, sa Parañaque din ako Parañaque City. Okay, sige. Salamat. Pero sa tingin ko, may mahaba pa naman yung biyahe natin. Gusto mo ba tapusin na lang natin tong Aralin 3? Oo, sige. Interesado naman ako. Tsaka ibibigay ko na rin sa iyo yung address ko. Sige. Okay, maraming salamat, Sister Daulong at Sister Maglangit. Nakita natin kung paano sa di formal na pagpapatotoo, pakipag-usap, ay na-start yung Bible study. Kaya isang magandang halimbawa, pampatibay sa atin, na kahit sa informal witnessing, ay pwede tayong mag-offer ng pre-home Bible study. Si Sister Daulong ay sinubaybay natin sa Aralin 4, mapagpakumbaba. Tapos 4, ipakitang sa Biblia galing ang mga sinasabi mo. Paano ginagawa ito? O di kagaya ng ginawa ni Sister Daulong, yung bawat tanong, ang sagot, galing sa Biblia. Pansinin niyo yung sinabi ng brochure. Kapag ginagamit natin ito, o ibig sabihin yung Biblia, magiging matibay ang pundasyon ng pananampalataya nila. So sa English sa brochure, magiging sa tamang pundasyon, magbe-base yung pananampalataya nila. Kasi paano bang magiging mali yung pundasyon? O sa galing nating magpaliwanag, baka sa atin humanga, sa ating manampalataya yung inaaralan natin sa Biblia. Kaya tama lamang na Biblia ang gamitin natin, kasi sabi nga rito, tumatago sa puso ng mga tao ang salita ng Diyos. Ang huling pagtatanghal naman ay pagdalaw muli na sa umpisan nila o sa unang pakikipag-usap ay di formal na pagpapatotoo. Bahagi ito ni Sister Arjona at Sister Mata. Hi, Shell. Kumusta ka na? Parang ang lalim ng iniisip mo. Okay ka lang ba? Sa ngayon, hindi ako okay, Guy. Pero alam ko na ako yung nag-promise sa'yo na babalik ka para pag-aralan yung sinabi mo ba na ano ba yun? Masayang buhay? Oo, masayang buhay magpakailanman. Ito, nagdala ko ng copy para sa'yo. Ayan. Maganda sana to pag-aralan kaso lang hindi ako pwede. Sayang din naman. Hindi ko ma-absorb yung pag-aralan natin. Pwedeng sa pagbalik mo na lang? Oo, sige. Naintindihan ko. Pero baka may maitutulong ba ako? Parang nakakahiya Confidential kasi yung problema ko. Okay. Naintindihan ko. Pasensya ka na. Gusto ko lang naman sanang makatulong. Pero hindi ko naisip na baka maselan pala yan. Pasensya ka na. Sige, salamat sa pag-intindi at pagrespeto. Sige, balik na lang siguro ako sa susunod na araw. Sige, balik ka na lang. Sige. Pero okay lang ba? Bago ako umalis, makapagbasa ako ng isang Bible verse sa'yo. Baka makatulong lang na mapagaan yung pakiramdam mo. Sige. Ayan. Dito kasi sa Kawikaan 17:22, ganito ang sabi. Ang masayang puso ay mabisang gamot, pero ang pagkasira ng loob ay nakauubos ng lakas. Nagustuhan mo? Parang di ko gets Pwede mo explain sa akin yung ibig sabihin nun? Ayan, ang sabi kasi dito, ang pagkasira ng loob. So, ibig sabihin, marami kasing problema ang mundo natin, no? Hindi tayo exempted doon. Kaya ang mga tao ngayon, nagagalit, nawawalan ng pag-asa, napupuot. Kaya nagiging dahilan yun para ma-stress,
Minsan nagkakasakit, yung iba, yung walang sakit, nagkakaroon, tapos lumalala. Kaya alam mo yun, Oo, tama naman. ayan. Pero ang sabi naman dito, ang masayang puso ay mabisang gamot. So ibig sabihin, kapag positibo tayo, na masaya lang tayo, naiiwasan natin yung pagkakasakit o ma-stress. Paano yun? Problemado na nga eh. Naging masaya pa. Yan, sa bagay naman, Pero alam mo ba na merong website? Meron kaming website na makakatulong masagot yung tanong mo na yan. Dito sa likod, merong jw.org. Puntahan mo lang yung website na to. O kaya screenshot mo lang to or i-scan mo lang tong QR code. Halimbawa, subukan natin. Ayan, di ba lalabas yung link pag mo na. Ayan, pindutin mo lang yung link, tapos dito sa search bar, ayan, type mo lang yung tanong na gusto mong hanapin. Halimbawa, paano harapin ang problema? Ayan, di ba lumabas yung maraming article? So pag binasa mo to, sigurado makakatulong sa ito kasi base ito lahat sa Biblia. At dito lahat ng tanong, pwede mong i-search, tsaka wala tong bayad. Tamang-tama. May gusto kasi akong malaman na sagot sa problema ko. Sige, subukan ko mamaya. Salamat sa ideya mo Walang anuman. Basta lagi mo lang tandaan na lahat ng mga nakasulat sa Biblia, na salita ng Diyos, yung mga pangako niya, paniwalaan mo lang yun. Magtiwala ka kasi tiyak na kahit na may mga problema, magiging masaya ka pa rin. Sige, tatandaan ko yan. Sige, salamat. Maraming salamat sa inyo, sa inyong mahusay na pagtatanghal, Sister Arjona at Sister Mata. Ano yung maganda doon sa pagtatanghal nila? Hindi okay actually yung kanyang dinalaw muli. May problema, confidential. Pero anong ginawa nung sister? Nag-iwan lang siya ng isang teksto na talagang tinalakay niya, in-explain niya kung paano makakatulong ang Biblia sa pagharap sa ating mga problema. Isang bagay yan na pwede nating gawin kapag busy talaga yung dinadalaw nating muli o kaya ating mismong Bible study, na kung saan makapag-share lang tayo ng isang teksto sa kanila. Kasi nga, gaya nung di natin kanina doon sa isang pagtatanghal, tumatago sa puso ang Biblia. Ngayon, ano pa yung magandang ginawa ni Sister Arjona? Actually, siya ay sinubaybayan dito sa Aralin 9, may empath siya, pag-isipan ang sitwasyon ng nakausap mo. Hindi niya alam yung problema at nakita niya talagang may problema. Ipinilit ba niya? Hindi, kailangan mag-usap tayo tungkol sa Biblia, pakita ko sa iyo yung pag-aaral sa Bible. Hindi, kundi inunawa niya yung kalagayan ng kanyang kausap. At ano yung ginawa niya? Pinakita niya kung paano siya mag-search sa jw.org ng paksa na maaring interesado sa kanya. Bakit maganda na ituro natin yan sa mga nakakausap natin? Hindi lang sa RB, kahit sa mga nakakausap natin sa aktual na pagbabahay-bahay o unang pakikipag-usap. Kasi makikita nila na yung mga karaniwang tanong nila, masasearch lang nila doon sa website, nandun na yung sagot at galing ito sa Biblia. Sa ganung paraan, nakatulong siya doon sa kanyang kausap. At isa pinakita sa atin ang isang magandang halimbawa upang makapagsagwa ng isang maganda at mabungang return visit. Kaya muli, maraming salamat po sa inyo. Dito nagwakas yung ating pangalawang seksyon ng ating pagpupulong. Dadako naman tayo ngayon sa pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago yan, ating munang awitin ang song number 111, Mga Dahilan ng Ating Kagalakan. At ito ang susunod teksto ay Mateo 5:12.
Natatandaan nyo ba yung public talk natin nung nagdaang weekend? Binanggit doon na laging merong pahayag o section para sa mga kabataan. At ito, totoo ito sa ngayon. Ang sunod na bahagi ay isang tanong-sagot na talakayan at ang paksa, anong mga pagpapala ang nagpapayaman sa mga lingkod ng Diyos? Meron din itong video ng mga interview sa mga masigasig na mga kabataan. Bahagi ito sa atin, Brother Jay Calso. At atin siyang tawagin. Iba-iba ang antas ng problema ang napapaharap sa ating bawat Kristiyano. So, ibang problema maari sa isang kabataan, may iba rin ang problema pag ikaw ay lagpas na sa kabataan. So, again, lahat tayo napapaharap dito. At ang maganda naman dito, kahit tayo ay napapaharap sa mga maraming problema, ang tandaan natin, nakakayanan natin ang mga bagay nito. Kasi alam natin na may pagpapala si Jehovah. Kung babasahin niyo yung awit 4:3 mga kapatid, no? At hihimayin natin yun, makikita niyo yung kagalakan, yung nakakapagpatibay ng mga salita tungkol dito. No? Sabi dito, tandaan ninyo na espesyal ang pagtrato ni Jehovah sa tapat sa Kanya. Pakikinggan ako ni Jehovah kapag tumawag ako sa Kanya. So anong nakita nating positibong pagtugon ni Jehovah? Nakita natin na si Jehovah, nararamdaman ni Jehovah pag ang isa at pinakikinggan niya ang isa pag tayo lumalapit sa Kanya. So hindi niya pinagdadamot ang isang bagay, kundi pakikinggan niya at ipagpaparamdam niya na talagang malapit tayo sa Kanya at pag tayo tumawag sa Kanya. Ngayon, meron tatlong teksto sa Biblia na pag-uusapan natin at tingnan natin kung paano o anong mga pagpapala ang nagpapayaman tungkol sa lingkod niya. Sinong nais magbasa ng Isaiah 65:13? Si Sister Villavicencio. Kaya ito ang sinabi ng kataas-taasang Panginoong Jehova, ang mga lingkod ko ay kakain pero kayo ay magugutom. Ang mga lingkod ko ay iinom pero kayo ay mauuhaw. Ang mga lingkod ko ay magsasaya pero kayo ay mapapahiya. Okay. Dito sa nabasa nating teksto, ano yung pagpapalang nakita natin dito sa tekstong ito? Si Brother Brian. Binanggit po dun sa teksto yung pagkain. Dinidin po dito yung spiritual na pagkain. Kasi totoo naman po na dumaranas ng spiritual na tagutom yung buong daigdig. Pero tayong mga lingkod ni Jehovah, iba po. Tuloy-tuloy yung supply natin ng spiritual na pagkain. Nandyan po yung mga Bible-based publications, JW app, broadcasting, pagpupulong at iba pa. Kaya isa po ito sa pagpapala ni Jehovah na nagpapayaman po sa atin. Okay. Sige, si Sister CK. Din po sa teksto yung ang mga lingkod ni Jehovah ay magsasaya. Ibig sabihin, magsasaya to the point na meron siyang magandang relationship sa Diyos na Jehovah. Feeling niya kumpleto siya at walang kulang. Okay, doon naman sa Lucas 11:13, ano nakita nyo? Sinong gusto magbasa? Sister Mary Jane. Kaya kung kayo na makasalanan ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak ninyo, lalo pa nga ang Ama sa Langit, magbibigay siya ng banal na espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Okay. So anong pagpapala nakita natin sa tekstong ito mga kapatid? Si Brother Rizal. Ito yung tulong ng banal na espiritu na kapag binibigay ni Jehovah, walang mahirap na hindi natin magagawa. Kaya kahit tayo mahirap sa material, sagana naman tayo sa spiritual dahil sa tulong ni Jehovah, sa tulong ng banal na espiritu. Okay. O dun sa diwa ng 1:13-35, hindi natin basahin. Anong naintindihan, anong pagpapala? Si Gab. Babasahin niya yan. Babasahin mo? Or, sige. Doon tayo sa kasi may video pa tayo mga kapatid eh. Anong pagpapala nakita natin doon? Si Sister Umali. Sa pagpapala, yung ating mga mapagmahal na kapatid, sila ay tumutulong sa atin para maging masaya at makayanan yung mga problema. Okay, very good. Ngayon, panoorin natin yung video. Pagkatapos, tatalakayin natin ito. May isang tanong na tatalakayin tayo. Panoorin natin ang video. Nanalangin ako kay Jehovah kung loloobin ninyo. Gusto ko sanang mag-pioneer. Pero kinailangan ko magtrabaho para sa pangailangan ng pamilya namin.
Kasi si tatay, 45 years old pa lang siya, namatay na. Pinayuhan ako ng isang elder na huwag mamili ng trabaho. Pinaalala niya ang Mateo 6:33 at sinabing huwag akong masyadong mag-alala. Nakahanap kami ng solusyon. Kasi nag-usap kaming buong pamilya at nagplano kami kung anong dapat gawin. Alam ng mga kapatid ko na mayroon din silang responsibilidad na tumulong sa pamilya. Noong isang taon na akong pioneer, may nag-encourage sa akin na mag-apply sa Bethel. At ngayon, nasa Bethel na ako. Damang-dama ko na mahal ako ni Jehovah, nagmamalasakit siya sa akin, at tuwang-tuwa siya sa mga pagsisikap ko. Mahal na mahal ako ng mga pinsan ko, kaya pinipilit nila akong humanap ng magandang trabaho. Kung hindi ko sila susundin, baka masaktan sila. At lumayo ang loob nila sa akin. Alalang-alala ako noon. Gusto kong mag-pioneer kasi gusto kong ipakita kay Jehovah na nagtitiwala ako sa Kanya. At alam kong papatunayan niyang magiging masaya ako sa paglilingkod sa Kanya. Gusto ko pa rin madama ng mga pinsan ko na mahalaga sila sa akin. Kaya ipinapakita kong mahal ko sila sa mga sinasabi at ginagawa ko sa kanila. Napansin nila ang mga pagbabago sa akin. Naging mas mapagmalasakit daw ako. Nakita nila na dahil sa magagandang bagay na natututuhan natin, naging mas masaya at makabuluhan ang buhay natin. Matagal ko nang gustong maglingkod bilang need greeter. Nung umpisa, excited na excited ako. Alam ko nang mahirap ang mga tao sa lugar na yun, pero iba pala pag aktwal mo nang nakita yun. Kaya bigla akong nakaramdam na parang gusto ko nang umuwi. Pero pag dumadalo ko sa Kingdom Hall, ando ng mga kapatid at nakakayanan nila yung hirap kasi umaasa sila sa Diyos na Jehovah. Dahil sa halimbawa nila, na-realize ko na kahit hindi magbago ang kalagayan ko, pwede ko namang baguhin ang pananaw ko. Gustong-gusto ko yung Kawikaan 15:15. Sabi doon, yung taong masaya ang puso, laging nagdiriwang ano man ang sitwasyon niya. At may nakita akong artikulo tungkol sa tekstong yun. Kaya tuloy napaisip ako, paano ko kaya magagamit yung mga natutunan ko para tulungan ang iba? Tumulong ako sa isang foreign language group. Na-enjoy ko talaga yung experience na yun at napamahal sa akin ang mga tao. Hinding-hindi ko yun makakalimutan. Tanong natin, ano ang natutuhan mo sa karanasan nila Hardy, Angel at Carly? Si El. One person has pinsan, and then the pinsan wants him to get a good job, but he wants to be good. He wants to be Jehovah, so be good to Jehovah. So he became a pioneer, and then another person see the other people are Jehovah's Witnesses, but she is still on the church. She knows that she can turn things around, so she just becomes a Jehovah's Witness, and I don't remember what the other one is. Okay. Okay, so in summary lang mga kapatid, no? Nakita natin, nagsisikap tayo, mga ilang kabataan nagsisikap na abutin yung kanilang mga tunguhin. Kaya pag-isipan natin yung mga tekstong nabanggit dito, bulay-bulayin, at tandaan natin, pag inuuna natin yung kagustuhan ni Jehovah, tsak na pagpapalain tayo at ibibigay ni Jehovah kung anong nais para sa atin. So ibalik na natin to sa chairman. Maraming salamat, Brother Calso. Nakita natin yung magandang halimbawa ng mga kabataang ito na talagang pumasok sa buong panahong pagpapioneer. Atin naman panoorin o pakinggan ang 2025 update sa Local Design Construction Program. At pangunahan naman tayo ni Brother Tom Villavicencio. Habang lumalaki ang organisasyon ng Diyos na Jehovah, maraming mga proyekto ang kailangang gawin. Halimbawa, pagtatayo ng iba't ibang Kingdom Hall o
pagtatayo ng iba't ibang pasilidad. At siyempre pa, kailangan ng mga volunteers dyan. Pero baka sabihin ng isa, hindi ako qualified dyan kasi may edad na ako. Hindi ako qualified dyan kasi bata pa ako. Para lang yan sa mga kabataang malalakas ang pangangatawan. Yun ba ang ating nasa isip, mga kapatid? Maraming maitutulong tayo sa local design construction. Di panoorin natin ang video kung ano yung ating matututunan dito. Pakisuyo po. Determinado si Haring David na magkaroon ng bahagi sa pagtatayo ng templo para kay Jehovah. Sa unang Kronika 22:7, sinabi niya sa anak niyang si Solomon, "Gustong-gusto kong magtayo ng isang bahay para sa pangalan ni Jehovah na aking Diyos." Kung buhay si David ngayon, siguradong napakasaya niya kasi napakaraming itinatayo ng organisasyon ng Diyos. Sa buong mundo, libo-libo na ang mga Kingdom Hall at Assembly Hall. Pero napakarami pa ang kailangang itayo. Marami sa mga kapatid natin ang nakikibahagi sa pagbili, pagdedesign, pagtatayo at pagmamantini ng mga pasilidad na ito. At gaya ni David, masaya sila sa paggawa nito. Kasi gustong-gusto nilang papurihan ang Diyos na Jehovah. Ikaw, gusto mo rin bang tumulong? Hindi lang para sa mga kabataang brother ang LDC, yung mga may edad, mga single sister at kahit yung mga bata. Pwedeng mag-volunteer. Siyempre, dapat maganda ang kalusugan mo. Pero marami ring may edad na ang nakakatulong bilang mga consultant, tagapagsanay at remote volunteer. Tumutulong ako bilang remote volunteer ng LDC Design Group sa Korea. Bali yung trabaho ko, nagre-review ako ng mga design na ginawa ng mga kapatid natin. Tinatanong din nila ako kung ano yung magagandang materyales, o kung ano yung mga standard na kailangan nating sundin. Pagkatapos, pag may na-approve na project, nagre-research ako tungkol doon. Kapag naibigay ko na yung mga kailangan para sa project, tapos sasabihin nila na malaking tulong yon, grabe, ang saya-saya ko. Nag-volunteer ako bilang consultant ng design team sa New Zealand. Napakarami kong nakakatrabahong kabataang brother at sister. Lahat sila gustong matuto. Mapagpakumbaba rin sila. At nakikita kong malaki ang potensyal nila. Kaya kung mag-volunteer din ang mga may edad at makaranasan ng kapatid, siguradong magiging masaya rin sila kasi magiging bahagi sila ng isang team na masayang naglilingkod. Talagang interesado si Jehovah sa lahat ng lingkod niya. Kaya kahit nagkakaedad na tayo, di ba nakakapagpatibay malaman na pwede pa rin tayong magamit ni Jehovah? Pinapahalagahan din ni Jehovah yung mga single sister. Bilang teenager, nakakatulong ako sa pag-maintain ng Kingdom Hall buwan-buwan. Nung may mapanood ako mga video sa mga pulong at JW Broadcasting, tapos nakita ko kung gaano kasaya ang mga kapatid sa construction, naisip ko gusto ko rin mag-volunteer. Wala naman akong skills sa construction, pero buti na lang, andyan yung overseer at ibang mga kapatid. Tinitrain nila ako habang nagtatrabaho kami. Tinuro nila lahat sa akin, mula sa pagbasa ng blueprint, pag-i-install ng mga tubo, at kung paano magkakabit ng aircon. Sa construction site, ang dami kong natututunang skill kasi ang tiyagang magturo ng mga kapatid. Ipinakita nila sa akin na magagamit ako ni Jehovah basta handa akong matuto. Kada 3 buwan, napupunta kami sa iba't ibang lugar. Parang nasa paraiso na ako kasi dama ko yung pag-ibig ng mga kapatid sa bawat kongregasyon na napupuntahan ko. Napakahalaga ng masisigasig na single sister sa organisasyon ng Diyos. Kaya bawat isa sa kongregasyon, talagang gusto ni Jehovah na makatulong. Kapag pinayagan ng isang minor de edad na mag-volunteer, dapat kasama niya ang magulang niya. Pero kumusta naman kung sobrang bata mo pa para mag-volunteer? May tutulong ka rin ba? Siyempre naman. Pinatibay ako ng isang maintenance trainer. Pinasalamatan niya yung pagtulong ko sa pag-maintain ng Kingdom Hall namin. Dahil doon na-realize ko na hindi sayang yung oras ko sa pagtulong. Tinuruan din niya ako sa mga gawain. Una, pinakita niya kung paano yun gagawin. Tapos, ginawa namin yun na magkasama. Tapos, hinayaan na niya akong gawin yun na mag-isa.
May pinakita pong booklet sa akin yung isang elder. Nakalagay po doon kung para saan yung mga basahan na may iba't ibang color. Kada naglilinis po ako sa Kingdom Hall, naiisip ko po na may magagawa pa ako para kay Jehovah paglaki ko. Marami pa po akong di kayang gawin kasi bata pa ako. Pero pag naglilinis po ako, alam ko pong nakakatulong ako sa kongregasyon. Kaya napapasaya ko po si Jehovah. Mga kabataan, para maging masaya at matagumpay ang buhay nyo, tularan ng mga katangian ni Jehovah. Kung mapagpakumbaba kayo at handang maglingkod, siguradong gagamitin kayo ni Jehovah. Magpatulong sa mga magulang nyo. Tingnan kung ano yung magagawa nyo para sa kongregasyon. Paglilinis man yan o pagme-maintain ng Kingdom Hall. Kailangan ng maraming makaranasang volunteer para matapos ang mga proyekto natin. Pero kailangan din ng mga volunteer na kahit wala pang karanasan, handa namang magpa-train. Ikaw, gusto mo rin bang mag-volunteer? Kung oo, lumapit sa mga elders sa kongregasyon nyo. Alamin kung paano ka magiging kwalipikado at kung paano mag-a-apply. Ipanalangin mo rin yun. Kung gagawin mo yan, magkakaroon ka rin ng pagnanais sa gawaing pagtatayo at mapapapurihan mo ang pangalan ni Jehovah. Maraming salamat po sa video. Nasagot po ba yung tanong kanina na baka hindi pwede yung mga may edad o yung mga bata? Nakita natin na malaki ang maitutulong din nila sa local design construction. Pero sa video, nakita ba ninyo yung sangay sa atin sa Pilipinas? Gusto pa ninyong makita yung report ng 2025 dito sa ating sangay sa Pilipinas? O di tingnan natin yung ilang slide. Pakisuyo po nung unang larawan. Yan. Sa slide 1, yung cover page, sabi po rito natutuwa kaming ibahagi sa inyo ang mga nagawa sa gawain ng pagtatayo ng tsokratikong pasilidad sa sangay sa Pilipinas. Ipinapakita ng report na ito na talagang pinagpapala ni Jehovah ang kanyang bayan nitong nakaraang mga buwan. Ito ang mga nagawa ng LDC mula March 2024 hanggang February 2025. Ayan po yung una. Pangalawa po, pangalawang slide. Yan. Prinsipyo sa Biblia. Gaya ng ipinitalasta sa taon ng ulat noong Enero, nagkaroon ng malaking pagsulong sa pangangaral at pagtuturo sa sangay ng Pilipinas. Nagkaroon tayo ng mga bagong peak sa bilang ng mga mamamahayag at pioneer. Ang pagkaunawa sa katotohanan, ang mga pangako ng Diyos ay isang kamanghamanghang kaloob. Katuparan ito ng nakasulat sa Isaiah 54:17. Ito ang mana ng mga lingkod ni Jehovah. Ang pagmamantini ng mga pasilidad para sa tunay na pagsamba ay isang paraan para ipakitang pinahahalagan ang espiritual na manang ito. Susunod po nating slide. Slide 3. Ano ang ginagawa ng LDC? Ang local design construction ang nangangasiwa sa pagpaplano, pagbili, disenyo, construction, at pagmamantini ng mga Kingdom Hall, Assembly Hall, field residence at iba pang maliliit na proyekto. Tumutulong din ito sa disaster relief at nakikipagtulungan sa iba't ibang departamento para matukoy ang mga pangangailangan at bigyang prioridad ang mga proyekto. Ang LDC sa Pilipinas ay nagmamantini ng 6 na Renovation Translation Office, 2 Assembly Hall sa Davao City at sa Metro Manila, 2 Bible Education Center sa Cavite at Metro Manila at 22 lead stories at 2,400 Kingdom Hall na ginagamit ng 3,717 congregation. At yung pang-apat po na slide, tampok na proyekto ng Kingdom Hall. Isa sa mga ito ay ang bagong tayong Kingdom Hall gaya ng Simplified Kingdom Hall na itinayo sa General Nakar, Quezon. Yung isa pa pong slide, tampok na proyekto, Kingdom Hall. At ang bagong Kingdom Hall sa Tamugan, Davao City.
Ayan, nakita po natin sa larawan. At yung pang-anim, tampok na proyekto, LED Stories. Kasama rin sa listahan ang bagong LED Stories sa Cabanatuan, Nueva Ecija na magagamit bilang storage ng mga audio-video equipment para sa mga assembly at konbensyon. At yung pang-pito po, ano ang nagawa sa nakaraang taon? Makikita po natin dyan, 36 na bagong Kingdom Hall ang natayo kabilang ang 11 simplified Kingdom Hall sa mga liblib na lugar at 25 Kingdom Hall na may standard na design. 2 malalaking renovation at 53 maliliit na renovation ang natapos. Bukod dito, 290 proyekto sa pagmamantini na pinangasiwaan ng LDC ang natapos, kabilang ang pag-upgrade sa mga audio-video equipment, pag-aayos ng mga TV monitor at laptop, pag-aayos ng mga linya ng tubig, pagpipintura, pagpapalit ng mga ilaw, at pagkakabit ng mga kesame. 8 proyekto sa disaster relief ang natapos, kung saan 31 bagong bahay ang naitayo at 25 bahay ang kinukumpuni para matugunan ang pinsalang dulot ng mga sunog, baha at bagyo. Tunay na isang dakilang pribilehiyo ang matanggap ng napakaraming pagpapala mula sa Diyos na Jehova. At talagang napakaraming gawain ng LDC. Ano po? At yung pang-8 po, mga proyektong gagawin pa. Yan. Marami tayong proyekto na gagawin pa, kabilang na ang pangangailangang bumili ng 274 na lote na may angkop na lokasyon para gawing lugar ng pagsamba. Plano nating magtayo ng 425 bagong Kingdom Hall at mag-renovate ng 431 Kingdom Hall para mas mapaganda pa ang mga ito at mapahaba ang paggamit sa kanila. At yung slide number 9, ating mahalagang mana, ano ang kahulugan nito para sa iyo? Yan. Ang pagbubuluntaryo sa mga proyektong ito ay ng pagtatayo ay nagpapatibay hindi lang sa ating pag-ibig ng pananampalataya ng mga kapatid, kundi mainam na pagkakataon din para mapatibay sa isa't isa, magbahagi ng espiritual na mga kaloob. Marami ang gumawa ng malaking sakripisyo, iniwan ang kanilang maalwang sitwasyon, naglakbay sa malalayong lugar, at tinanggihan ang pagkakataon sa mataas na edukasyon, trabahong may mataas na sahod para patuloy na sumuporta sa mga tsokratikong proyekto ng pagtatayo. Talagang naantig sila dahil napakasaya nila at pinahalagan ang pag-ibig na ipinakita ng pandaigdig na kapatiran. Ang pagmamahal, pagkakaisa at pananampalataya, nasaksihan nila na nagpatibay sa pag-ibig nila kay Jehova at pagpapahalaga sa organisasyon niya. Maganda yung isang karanasan dito na isang ADAS-2 volunteer ang nagsabi, hindi lang gusali ang nakita ko ang mga kamay at puso na nagtayo nito at nagpapasalamat ako kay Jehova dahil naging bahagi ako ng isang tunay na napakaganda. Ngayon, ikaw ay pinasisigla na maranasan ito ng personal at ipakita mong paano mo pinahahalagan ang ating espiritual na pamana. Humahanga rin ang mga disaksing nagmamasid at nadama nila at nadama ng iba na gusto rin nilang dumalo sa ating mga lugar ng pagsamba dahil sa kamanghamanghang pagkakaisa at pagmamahal na nakikita nila. Doon naman po sa slide number 10, yan, makikita po natin yung mga nagnanais na mag-volunteer. Makipag-usap lang po kayo sa mga elder at tutulungan kayo ng mga yan. Kasi may mga kailangang gawin, may mga form na dapat kayong fill-upan. Doon po sa slide number 11, sabi po dito, taos puso namin kaming nagpapasalamat sa inyong buong suporta sa mga panalangin, patuloy na pagbibigay ng donasyon
at pagiging available, pagiging handa at sa kagustuhan niyong tumulong bilang mga voluntaryo sa mga tsokratikong proyekto. Hindi maisasagawa ang mga ito kung wala ang malaking tulong ninyo. Kaya pinasasalamatan ba natin yung nagawa ng organisasyon o ng LDC sa ating sangay? Yan. Kung nagnanais po kayo na mag-volunteer, nandyan po yung mga elder namin, lumapit po kayo at pinahahalagan po ng Diyos na Jehova ang inyong mga pagsasakripisyo. Maraming salamat, Brother Bilio Vicencio, sa paghaharap ng nakapagpapatibay na report na iyon. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia, pangunahan tayo ni Brother Ezekiel magpili. Nasa Kabanata 25 pa rin tayo ng aklat na lubusang magpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos. Tema nito, umaapela ako kay Cesar. Tutuloy natin ito sa mga parapo 8 hanggang parapo 13. Pasusuyuan natin si Brother SL magpili sa pagbasa ng 8 and 9. Mga ilang araw matapos tingin ni Festo ang apela ni Pablo kay Cesar, si Haring Agripa at ang kanyang kapatid na si Bernice ay dumating para magbigay galang sa bagong gobernador. Noong panahon ng Roma, nakaugali na ng mga opisyal na gumawa ng ganitong mga pagdalaw sa mga bagong atas na gobernador. Sa pagbati kay Festo sa pagiging gobernador nito, tiyak na pinapatibay ni Agripa ang kanyang politikal at personal na mga koneksyon na magagamit niya sa hinaharap. Naikwento ni Festo kay Agripa ang tungkol kay Pablo at naintriga naman ng hari. Kinabukasan, napaka-grande ng pagpasok ng dalawang tagapamahala para umupo sa luklukan ng paghatol. Pero walang sinabi ang pagpapasiklab na ito kung ikukumpara sa mga salitang bibitawan ng bilanggong nasa harapan nila. Okay, salamat. No? Sa tanong tayo sa 8 and 9, sa unang tanong, sa isa palang tanong to, no? 8 and 9. Bakit pumunta sa Caesarea si Haring Agripa? Ano yung purpose niya? Bakit siya pumunta doon? Sister Ampi Calso po. Kasi nakaugulian ng opisyal na gumawa ng pagdalaw sa bagong atas na gobernador. Ayan, isa yun. No? Kaugalian na doon. Si Sister Umali. Sa Gawa 25:13, ang dahilan nga ay para magbigay galang sa bagong gobernador na si Festo. At sabi nga sa pagbati kay Festo sa pagiging gobernador nito, tiyak na pinapatibay ni Agripa yung kanyang politikal at personal na mga koneksyon na magagamit niya sa hinaharap. Ayun. Kasi natin, no, kasama pala sa agenda niya rin yun na para makilala lalo si Festo, no? Sakay makilala mismo si Haring Agripa, pati yung kanyang kapatid na si Bernice. Na. Sa 9 tayo, edi nabalitaan na ni Haring Agripa na ikwento na ni Festo yung mga tungkol kay Pablo. Ano ngayon gusto mangyari ni Haring Agripa? Pwede niyo komentuhan yung teksto dyan. Gawa 25, 22 hanggang 27. Naintriga siya eh. Ano ngayon resulta nung naintriga siya dun sa mga nasabi ni Festo sa kanya? Sino gustong bumasa ng Gawa 25, 22? Okay, sino gustong bumasa? Sister Charis, Lava. Sinabi ni Agripa kay Festo, gusto kong mapakinggan ang taong iyon. Bukas, sabi niya, mapakikinggan mo siya. Ayan, kulang pa yun narinig niya kay Festo. Kaya sabi niya, gusto ko pang marinig mismo si Apostol Pablo. Ayan, ganda ng resulta nito, no? E di kilalanin natin si Haring Agripa. Hindi na natin babasahin ito dahil medyo mahaba. Kilalanin muna natin si Haring Agripa. Sabi diyan,
Sino si Haring Agripa II? Sister Dimacali. Si Haring Agripa, Herodes Agripa II ay apo po sa tuhod ni Herodes na dakila at anak po ng Herodes na sumalakay sa kongregasyon po sa Jerusalem noong 44 CE. At siya rin po yung pinakahuling prinsipe sa angkan ng mga Herodes. Ayan, no? Tatlo pala silang mga Herodes, no? So, una yung Herod the Great, si dakilang Herodes. Sumunod yung anak niya. Tapos, yun apo na. Kaya tatlong Herodes yung binabanggit sa Bible, no? Bakit hindi agad nakuha nito ni Agripa yung pamamahala? Ano resulta kaya nito? Bagamat anak siya, hindi niya agad nakuha yung pwesto na iniwan ng kanyang ama. Brother Jeric Nuestro. Kasi nung namatay ang kanyang ama, 17 years old lang siya at nag-aaral pa rin sa palasyo ni Emperador Claudio. Kaya parang napakabata pa niya para palitan niya kung ama at maging tagapayo ng emperador. Kaya ngayon, isang Romanong gobernador muna ang inatas sa mamahala doon. Ayan, ang bata pa siya, no? Sang-ayon doon sa mga nakapaligid kay Claudio, hindi pa pwede to, bata pa, no? Kumbaga, pahinugin muna natin siya. At nangyari nga iyon, kailan nangyari iyon? Noon namahala na ngayon ito si Agrippa II. At sino nagpatotoo dito na nakuha niya yung pamamahala? At bakit niya, at paano niya nakuha ito? Meron siyang taktika na ginawa kaya nakuha niya na ngayon yung pamamahala eh. Brother Luis, sarap. Si Flavius Josephus, na kilalang historiador, ang nagpatotoo na ibinigay eventually yung pamamahala dito kay Agrippa. Pinanggit dito na namagitan siya at nagsalita para sa mga Hudyo. So parang somehow ni-represent niya yung mga Hudyo noon. Kaya nakita ng emperador na sige, pwede nating ibigay ang pamamahala dito. Ayan, ang ganda ng taktika niya, no? No, namagitan siya sa mga Hudyo. O, kumbaga pumabol siya sa mga Hudyo, kaya yun ang naging resulta, no? Ano-ano yung mga pinamahalaan nito ni Haring Agrippa II? Maraming mga binanggit dyan, pwede nyo maggitin, mga kapatid. Sige, si Brother Chito Arona. Noong 50C, naghari siya sa Chalcis. At noong 53C naman, sinama yung Ituria, Trachoniti at Abilinia. At pati yung pangasiwa sa templo. No? At pag-atas ng mata sa sacerdote ng mga Hudyo, pinagkatiwala din sa kanya. At nang siniro na, nadagdag kay Agrippa yung lugar sa Galilea at Perea. Ayan, no? Ang galing nung... Kumbaga talaga nakilala ng todo si Haring Agrippa. No? Hanggang doon sa pumalit kay Claudio na si Emperador Nero, meron pa rin siyang posisyon. Pero nagbago yung kalagayan nito nung nagkaroon ng rebellion. Anong resulta nung nagkaroon ng rebellion? Pabor pa rin ba siya sa mga Hudyo? Si Brother Calso po. Pumanig na siya sa mga Romano. Doon na siya umasa. Ayan, nakita natin, no? Hindi niya masugpo yung rebellion nung una, nabigo siya, kumampi na siya sa Roma, no? Bagamat nung una, gustong-gusto niya yung mga Hudyo, pinagtatanggol niya, no? Pero nung sa bandang huli nung masugpo yung rebellion, ano resulta ngayon ito? Brother Luis,
rito nang mabigo niya siyang sugpuin yung rebellion. Kasi syempre, official pa rin siya ng Roma under pa rin siya sa kapangyarihan ng emperor. Dahil nga ang nangyari dito, dahil gusto niya sugpuin yung rebellion, hindi niya nasugpo, yung mga rebelde, syempre, siya na yung ginawang target. Kaya naging malinaw na talagang kampi na siya o pumanig na siya sa mga Romano. Yan, no? Okay, malinaw na yung punto, no? Okay, dumako na tayo dito sa para po 10:11. Buong galang na pinasalamatan ni Pablo si Haring Agripa sa pagkakataong ibinigay sa kanya para magtanggol sa harap nito. At kinilala rin niya ang hari na ang hari ay eksperto sa lahat ng kaugalian pati na sa mga usapin sa gitna ng mga Hudyo. Pagkatapos, isinilaysay ni Pablo ang nakaraan niya. Namuhay akong isang Pariseo ayon sa pinakamahigpit na turo ng aming relihiyon. Bilang Pariseo, inaasahan ni Pablo ang pagdating ng Mesyas, gaya rin ng inaasahan ng mga nag-aakusa sa kanya. Ngayon, bilang isang Kristiyano, buong tapang niyang ipinapakilala na si Jesucristo ang Mesyas na iyon na matagal na nilang hinihintay. Pero lumilitaw na ang pagdating ng Mesyas na pare-pareho nilang pinaniniwalaan ang naging dahilan kung bakit nililitis si Pablo noong araw na iyon. Dahil dito, lalong naging interesado si Agripa sa sasabihin ni Pablo. Isinilaysay rin ni Pablo ang malupit niyang pagtrato noon sa mga Kristiyano na sinasabi, "Ako mismo ay kumbinsido noon na dapat kong gawin ang lahat ng magagawa ko laban sa pangalan ni Jesus na Nazareno. Dahil sukdulan ang galit ko sa kanila sa mga tagasunod ni Kristo, pinag-usig ko maging ang mga alagad sa malalayong lungsod." Hindi ko magawa ng kwento si Pablo. Marami ang nakaalam sa mga ginawa niya sa mga Kristiyano. Malamang na iniisip ni Agripa, ano kaya nagpabago sa ganitong uri ng tao? Okay, salamat muli. 10:11, unang bahagi ng tanong, paano nagpakita ng paggalang si Pablo kay Agripa? Sister Umali. Sabi nga buong galang niya na pinasalamatan. At mababasa din natin sa Gawa 26:3 na kinilala ni Pablo na si Haring Agripa ay isang eksperto sa lahat ng kaugalian, pati sa mga usapin sa gitna ng mga Hudyo. Ayan, may paggalang siya, no? Kita natin yun. Tapos inano niya yung mga achievement ni Haring Agripa, binanggit din ni Pablo, no? Kaya sa susunod na tanong, at anong bagay hinggil sa nakaraan ni Pablo ang isiniwalat ng apostol sa hari? O ano yung mga nakaraan ni Pablo na isinabi niya ngayon doon sa hari? Ano yung mga ginawa niya dati na binanggit niya? Magbigay ng ilan, Brother Odi. Yun. Ibinunyag po ni Pablo na hari na siya po yung dating Pariseo at inusig niya po yung mga Kristiyano noon. At namuhay po siya ayon sa pinakamahigpit na turo ng relihiyon nga po. At isa po sa mga tinuro po ni Pablo kay sa hari po ay yung darating po yung Mesiyas. Ayun. Ano yung pare-pareho nilang pinaniniwalaan noon? Magamit na hapyawan na ng konti. Brother Umali, Renz. Parehas silang pinapaniwalaan na darating ang Mesyas. Kaya lang nagkaiba sila kung sino yung Mesyas na yun. Para doon sa mga nag-aakusa, hindi yun si Jesus. Pero para kay Pablo, si Jesus yun. Kaya nga doon sa talababa, tinawag siyang apostata. Kasi hindi nila matanggap na si Jesus hindi sumusunod o gusto niya yung mga Kristiyano hindi nasusunod doon sa kautosang mosaiko. Ayan, tama, no? Kaya kung titignan natin yung history, kung magagawi kayo sa bansang Israel, hinihintay pa rin nila yung pagdating ng Mesyas. At dito tayo sa 11. Tanong dito, paano nagbago ito si Pablo? Ano resulta nung nangyari sa kanya kaya naging Kristiyano siya? Ano yung klaseng tao dati si Pablo sang-ayon dyan sa parapo 11? Sister Masangkay. Katulad nga po nung nabanggit, malupit si Apostol Pablo sa mga Kristiyano. At
marami po yung nakakaalam dun sa ginawa niyang yon. Kaya nga po inisip ni Agrippa na ano kaya yung nagbago sa ganitong ugali o ganitong uri ng tao. So ibig sabihin, napagtanto ni Apostol Pablo na yung ginawa niya ay sobrang sama. Pero dahil sa natutunan niya mula kay Jesus, nagbago po yun. Ayan, no? Makikita natin na talaga yung Biblia, plangka talaga, no? Kung ano yung talagang makikita natin na salita ito ng Diyos. Kung ano yung mga kamalian din ni Apostol Pablo, talagang isinulat doon sa aklat ng mga gawa, no? Kaya marahil doon sa mga narinig ni Pablo, ni Haring Agrippa, ano resulta ito sa isip niya? Sister Mali. Sabi dito, malamang na inisip niya na ano kaya ang nagpabago sa ganitong uri ng tao na dating manguusig pero ngayon masigasig na. Yan. Totoo naman, no? Nakikita natin, no? Naging Kristiyano si Apostol Pablo. Okay, dito tayo sa dalawang huling parapo, 12 at 13. May kita ang sagot sa mga sinabi ni Pablo. Naglakbay ako papuntang Damasco na may otoridad at atas mula sa mga punong saserdote, pero ng katanghaliang tapat, o hari, isang liwanag mula sa langit na mas maningning pa sa araw ang suminag sa akin at sa mga kasama ko sa paglalakbay. At nang mabuwal kaming lahat, sinabi sa akin ng isang tinig sa wikang Hebreo, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Ikaw rin ang nahihirapan dahil sinisipa mo ang mga tungkod na panggabay. Pero sinabi ko, sino ka, Panginoon? Sinabi ng Panginoon, ako si Jesus, ang inuusig mo. Bago ang makahimalang pangyayaring ito, para bang sinisipa ni Pablo ang mga tungkod na panggabay. Ibig sabihin, kung paano nasasaktan ng isang hayop na pantrabaho ang sarili nito kapag sinisipa nito matuli sa dulo ng tungkod na panggabay, nasasaktan din ni Pablo ang kanyang sarili sa espiritual kapag kinakalaban niya ang kalooban ng Diyos. Dahil sa pagpapakita ng binuhay muling si Jesus kay Pablo sa daan patungong Damasco, binago ng time team pero nailigaw na lalaking ito ang kanyang pag-iisip. Okay, salamat, no, Brother SL, sa pagtulong sa amin sa pagbasa. Dalawang huling parapo sa unang tanong, sa A, paano inilarawan ni Pablo ang kanyang pagkakumberte? O, yun. Brother Rizal, may Julio. Dito makikita natin yung iniisip ni Haring Agrippa. Paano kaya nagbago ito? Dito sa pagkakataong ito, paliwanag ni Pablo yung pangyayari. Binanggit niya na siya ay naglalakad kasama ng kanyang mga kasama para usigin yung mga Kristiyano. At sa katanghaliang tapat, bigla silang nakakita ng maliwanag at natumba sila. Yun. Binanggit doon sa ulat. Nabuwal sila. At doon, nakarinig sila ng tinig. Tinatanong siya, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? At yun, nalaman niya na yun ang Panginoong Isus at sinabi sa kanya na siya si Jesus na inuusig niya. Yung pangyayaring yun ay yun ang isang pinakadahilan ng malaking pagbabago ni Pablo na dating manguusig, ngayon ay naging isang masigasig na Kristiyano. Ayan, no? Kita natin yung Panginoong Yesus mismo, yung narinig na boses na ni Pablo, no? Kaya nagbago ito. No? Napansin niyo doon sa footnote, may kinalaman doon sa katanghalian tapat. Ano yung komento niyo dito sa footnote? Naglakbay siya ng katanghalian tapat, dapat bang gawin niya yun? Yung katanghalian tapat na gagawin niyon? Sister po dun sa bisita natin. Pinakita po dito ng scholar ng Biblia na usually po kapag sinabi pong katanghaliang tapat, nagpapahinga po yung manlalakbay. Pero kitang-kita ang pagiging porsigido ni Apostol Pablo kasi hindi na po niya ginawa kasi porsigido siyang usigin ng mga Kristiyano. Ayun, no? Imbis na magpahinga, talagang yun, motibo niya talaga, hanapin yung mga Kristiyano noon para iharap sa Sanhedrin, no? At usigin niya ang mga ito, no? Sa letter B, sa paanong paraan sinisipa ni Pablo ang mga tungkod na panggabay? Ay, yung tungkod na panggabay, paano daw ito sinisipa ni Pablo? Ano ibig sabihin noon?
Brother Luis Logen. Subukan nating sipain yung poste. Yung poste parang wala lang. Pero tayo, masasaktan tayo mismo. So, pinanggit doon na yung sigasig ni Pablo, sumisira lang sa kanya o nagpapahamak lamang sa kanya. Kasi nung panahong yon talagang pinag-uusig niya ang mga Kristiyano, yun ang tunay na alagad ng Panginoong Hesus. Dahil sa mga ginagawa niya na pag-uusig, mga pambubugbog sa kanila, pagpatay pa nga, ay talagang nagpapahamak sa kanya. At buti na lang, tinigil niya yun. Ayan. Okay, sino gustong bumasa ng 1:16, 1 and 2? Si Bart. Sinasabi ko sa inyo ang mga ito para hindi kayo matisod. Ititiwalag kayo ng mga tao mula sa sinagoga. Ang totoo, darating ang panahon na ang bawat isa na pumapatay sa inyo ay mag-aakalang gumagawa siya ng sagradong paglilingkod sa Diyos. Ayan, no? Sino gusto magkomento sa tekstong ito? Kapit ito kanino kasi Brother Renz umali. Maganda yung sinabi ni Jesus dun sa dulo, ang bawat isa na pumapatay sa inyo ay mag-aakalang gumagawa ng sagradong paglilingkod sa Diyos. So, isa sa mga good example, si Pablo. Kala niya kasi, ginagawa niya pag-usig sa mga Kristiyano, paglilingkod sa Diyos. Pero hindi pala, pagsipa pala yun sa tungkod na panggabay. Kaya natauhan siya, nalaman niya na ngayon, ano yung totoong paglilingkod. Ayan, salamat, no? Hindi na nung punto. Si Brother Chito Arona. Malamang na inaakala ni Pablo yun sapat mayroon siyang utos mula sa mga saserdote. At pagkaintindihan yung Hudyo, Judaismo ang tamang reliyon at hindi yung Kristiyano. Kaya sa sigasig niya na talagang pinapatay una sa Esteban, andun siya, lumigay sa pagsangay. Kaya isang bagay yun na nagpapatunay yung sinabi ni Jesus na bulag si Pablo at akala niya matuwid sa Diyos yung ginawa niya. Ayan, maraming salamat, no, mga kapatid, sa mahuhusay ninyong mga komento, nakakapagpatibay, pamanin po sa hindi natawag. Maraming salamat din sa inyo, Brother Magpili, sa inyong pangunguna sa masiglang pagtalakay na yon. Yung pag-aaral ng kongregasyon ay magpapatuloy next week na kung saan tatapusin yung pagtalakay doon sa aralin or chapter 25. Bago natin wakasan ating pagpupulong, nais muna nating repasuhin ang ating mga napakinggan at ano yung aabangan din natin next week. Paano nga ba magiging maligaya? Ito yung sa paggawa ng kalooban ng Diyos na Jehovah. Kaya napasigla tayo sa mga magandang halimbawa ng mga kapatid, lalo na sa mga kabataan sa ngayon, upang umabot pa nga ng buong panahong paglilingkuran o pagpapainir. Kaya nais natin na gaya ng pinakita sa atin, na sa ating pag-uwi, baka tingnan natin kung paano pa natin mapapagbuti pa o mahihigitan pa o madadagdagan pa ang ating paglilingkuran sa Diyos na Jehovah. Next week, ang ating abangan sa ating midweek meeting ay ang mga mahalagang punto naman sa Kawikaan chapter 11. At ang highlight ng ating pulong, yung bagong awit para sa 2025 convention ay aawitin natin bilang pansarang awit. Ang awit na ito ay may paksang kaligayahan kong gawin ang kalooban mo. Nais nating pasalamatan ang lahat ng mga kapatid na gumanap na kanilang bahagi at nagpangyari matagumpay ang ating pagpupulong sa gabing ito. Pasalamatan din natin ang Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng pag-awit at panalangin. Ating awitin ang song number 115, Salamat sa pagtitiis ng Diyos. Ang susing teksto nito ay 2 Pedro 3:15. Mamaya sa pansarang panalangin, pakisuyuan natin si Brother June Tolisora.